warm and pleasant greetings and welcome to another episode of Revalida, Testing Theories, Breaking Conventions. Again, I'm your host, Dr. Benedict David, and sorry, it's a little bit of a late na, pero yeah, we will still come up with mic test. Oo nga. Ito ba yung mic dati, last week? Ah, ito. Mic test, mic test, mic test. Okay. Okay. Warm and pleasant greetings. Welcome to another episode of Revalida. I am your host, Dr. Benedict David. So, mainit ang panahon ngayon, ano? We're again having some technical difficulties. Ganyan talaga pag mainit. And yan ang topic natin ngayon. Mainit-init pa. Rules are rules. Ngayong pangapanahon na to, no? So, in line with that, always keep yourself hydrated. Public service reminder lang. Lagi uminom po ng tubig. Sa case ko, milk tea. Hindi, tubig pa rin syempre. Lagi uminom ng tubig. Pero wag naman yung masyado malamig. Baka ma-stroke din tayo, di ba? Alam naman natin, medically speaking, pag ganyan, medyo hindi rin maganda sa health natin. Kung init tapos lamig, di ba? But always keep yourself hydrated. Dito sa studio namin, dito sa company namin ngayon, mainit din eh. Kahit may aircon or so, mainit pa rin. Kaya yung mga technicals namin, hindi natin maiiwasan. Kahit na may technology tayo still, yung technology natin, it's only as far as it can go. Pag mainit, syempre, may mga technical whatever pa rin yan, Parang yung nangyari last week sa alma mater ko, no? My prayers are with Paco Catholic School, my high school alma mater. Bakit? Nasunog yung, I don't know how far or how badly it was damaged, pero hindi na importante sa akin yun. Ang importante sa akin, my prayers and my high hopes na makarecover uli ang Paco. Marami na napagdaanan ng Paco Catholic School. 112 years na yung high school alma mater ko. So, marami na pagdaanan, I'm sure, baliwala sa kanila yan. It's just a matter of time. Pero ano yung cause? Init, electrical and init. Kaya nga, very cautious tayo ngayon, sa init. Sa init. So, dahil sa isang mainit na electrical whatever, nagkaroon ng sunog. Yun yung official report, diba? So, my prayers for my alma mater. And, ngayon ay meron tayo again. Ang ating episode ay hatid sa atin ng ating mga entrepreneurial partners, yung mga BFF ko sa condo, si Kat and Barbie, Home Cook Meals. Yan, walang kamatayan niya, walang sawa yan, So, medyo imamarites natin ngayon. Yan, yung tatlo, si Kat, si Barbie, sa si Mami Connie, Last week, bukod sa pagpa-partner natin sa kanila, sa food supplies natin, sa aking almusal, tanghalian, hapunan, paminsan, di ba? Nagpaluto ko ng puto sa kanila. Nung Sunday, dinala ko kay Father, nagustuhan, syempre. Ganun sila kasarap. Nakakarating yan hanggang Pampanga, hanggang Davao. Nakarating pa nga sa Hong Kong yan Hindi ko na sabihin kung paano, pero nakarating sa Hong Kong yung Kat and Barbie nila na home cook meals. Hindi ko na sabihin kung ano nangyari or so, basta nakarating yan dun. Alam naman natin na medyo hindi pinapayagan, di ba? Pero nakarating yan for whatever reason. Nakarating yan a few months ago before ako magka-amoebiasis pagbalik ko dito. Diba? So, yan. And shout out din kay Happy Arts Kids School. And we are celebrating or we are commemorating right now yung Autism Day, Si Miss Michelle Mendenilla, Ma'am Heart. Si Miss Michelle Mendenilla, one of my special someones, a good friend of mine, a special friend of mine, one of my trusted friends, yan si Michelle, Siya yung proprietor ng school na yan. So, for both sites, for both Facebook pages, i-type nyo lang yung mga respective page nila, Kat and Barbie, saka Happy Hearts Art Kids School. Diba? Medyo nakakabulol yun Alam niyo naman, kasi nung bata ako, if I may share, before we go to the formal topics natin, may pagkabulol talaga ako. Maliit yung dila ko. Maliit siya. So, nakorek lang. Who would have thought that this bulol kid, na hindi ko ma-pronounce dati yung S, ang tawag ko dati sa S, it. Kaya yung SSS, sinasabi no late grandfather ko, ang tawag ko, it. Bulol ako hanggang mga 8 years old daw ako. But who would have thought that this kid would be a broadcaster, even in his own small niche, di ba? So, palagi ko naman, malayo na narating ko. Kahit na medyo bulol ako, pagpasensyaan nyo na lang po. Na malamang ikabagsak ko pa nag-KBP ako. But anyways, it's a different story, di ba? So, going further, rules are rules. Bakit ko to naisip?
di ba, every episode natin, binibigyan ko kayo na backgrounder, ba't ko to naisip, di ba? Well, for me, hindi ko sasabihin yung mga batas, ano, hindi naman ako lawyer, although JD ako. Pero, sasabihin ko yung mga common na yung mga usual na mga rules na kailangan natin i-follow at bakit natin kailangan i-follow yon in relation sa personal experiences ko. Ibibigay ko yung kahalagahan kung bakit tinatawag nating rules are rules at kailangan siyang sundin. 'Di ba? So let's proceed. Bakit nga ba pag sinabing rules are rules, lagi natin sinasabi, no? Nung bata ako, natatandaan ko, mga college ako noon. Alam niyo yung Boys Over Flowers, yung Chinese version, hindi yung Korean version. Yung Hanayori Dango, yung Japanese, saka yung Chinese version, yung Nature Garden. Ayan, si Lee Min Ho, 'di ba? Si Dao Mingzu, si Jerry Yan. 2001 yon, 2003 pinalabas sa Philippines. 'Di ba? Oh. Meron dong isang episode, sabi ni Jerry Yan doon sa admirer niya. Kung walang batas, di sana wala na mga polis at lahat magnanakaw. O, diba? So, rules are rules. Gaano ba kahalaga ang rules? And pag sinabi nating rules are rules, ano ang extent nung rules na yun? Alright? So, let's go to the first subtopic right now. Ayan. So, in the interest of time. Rules can be bent but not broken. So, for example, Kuya Chot, i-flash natin yung picture na gusto ko ipakita. Ayan. So, again, rules can be bent but it cannot be broken. So, ayan. Share ko lang. Ayan. Ano ibig ko sabihin doon? Mag-umpisa muna tayo sa joke para makuha ko yung attention ng mga audience and para makarelate kayo. Ayan. So, kagabi, hindi ako makatulog masyado kasi nag-board meeting kami. Medyo napasarap yung kain ko. Napasarap na parami, meaning yung kain ko. So, hindi ako makatulog. Bigat ng tiyan ko. Nagbabrowse ako ng mga Facebook page. So, nakita ko yan. Inspiring Bible verses and prayers. Ano nakalagay? Basahin natin. Before you switch your data off, please correct this word. Spelling ng letters ODG. Ang ibig sabihin pala, God. Ang nilagay ko, dog. Hindi ko na tinignan yung Facebook page. Hindi ko na tinignan. Question, pwede na siguro natin i-off yan. Hindi ko na tinignan. Bakit? Kasi nung makita kong Bible verses pala siya at nilagay ko dog, malamang bababash ako. Hindi ko na titidig notifications. Mukhang marami-rami na. Pero had I known na Bible verse pala yun, kasi hindi ko tinignan at all na yung pala Bible verses whatever. So nilagay ko ODG, OGD, dog. Yung pala God. Now, did I break the rule? Of course not. I just bent it. Alangan namang hindi ko maisip yung dog. Dog yung una ko naisip Ano magagawa ko, di ba? Doon sa OGD, naisip ko dog. Mali ko ba na God pala? Nung tinignan ko sa taas, ay Bible verse, sige God. Diba? Malay ko ba, dinilagay ko dog. Ako kasi pet lover ako Nasa isip ko dog Sorry, di ba? Sana hindi ako mabash, di ba? Yung pala God, nilagay ko dog, di ba? Anyways, so much for that. So I bent it, but I never broke it. Wala namang masama sa sinabi ko di ba? Hindi naman malisyoso yung sinabi ko. In fact, it is still God's creation. So I bent it, but I never broke it. Sana lang hindi ako sasabihin na it's God yung idiot. Buti wala nagsasabi nun, di ba? Pero I just bent it, I never broke it. Now, pag sinabi natin kasing rules can be bent. Meaning ng bent, babaliin mo in order to your favor. Iba yung bali kesa sa pinutol. Pag pinutol mo kasi parang twig, di ba? Mabebend mo yan Kumbaga, pliant like a bamboo. Rules can be made flexible in order to be in your, hindi ko sinasabi in your favor, but in order to be accommodating to a certain number of people or to a certain number of preferences without violations. For example, sa taxes. Pag sinabi natin taxes, iba ang tax circumvention sa tax evasion, Pag sinabi natin tax circumvention, binebend mo lang para makaiwas ka sa ibang mga bayarin mo through deductions. Pag evasion, hindi ka talaga nagbayad. So, for example, malaki na gastos mo, pwede mo siya i-deduct for a given period. Tax circumvention yun. Bakit? Kasi marami ka na gastos Did you break the rule of taxation? Hindi, magbabayad ka pa rin Nabawasan lang through your certain circumvention. So, you're bending, you are not breaking. Again, you are bending, you are not breaking. Maraming ganun. Naituro sa akin sa law school yan before. Hindi ko na sabihin ko ni professor, baka magkamali ako sa dami na naging professors ko. Noong nasa law school ako, sabi nung professor ko sa law, ang batas tuwid as it should be.
Maski si father, alam naman natin na si father is a corporate lawyer. Alam natin sa kailang mga uncles ko. My father also taught me this and nag-jive sa law prof ko dati. Sabi, ang batas ganito, ang batas tuwid. Nasa interpretation mo yan, how are you going to bend on your favor to win a case? Not to break not to break, but to bend. Minsan, alam naman natin ang batas, wala namang perpekto kahit saang lugar yan, di ba? Kahit saang bansa yan, di ba? So, nabe-break minsan. Pero it's up to you to bend it to your favor or to your preference. Ganun na batas. Tuwid yan. Kaya nga blind justice di ba? Kaya nga si blind lady justice, di ba? Tuwid yan. It's up to you to bend it to your favor. But hopefully, without breaking it. Ganun ang batas. Pero still, rules are rules. Hindi mo siya pwedeng baliin. Hindi mo siya pwedeng putulin. Ibe-bend mo lang siyang konti. Tama ba? Ibe-bend, di ba? So, ayan. So, bebend mo lang siya. Kumbaga, i-flex mo lang siyang konti. Yun yan. Diba? So, for example, ganito. Ito medyo marites to, no? Medyo marites to. Kahapon, sa condo. Yung isa sa BFF ko, pero by the way, shout out muna tayo sa mga kaibigan ko, as always, si Katin Barbie, si Nanay Connie, si Tita Jo, si Lars, sino pa ba? Si Prestery, si Kuya Bernard, yan, si First Gentleman, yung BFF ko, si Ted, si Sir John, si Tita Janet, ayan, saka ibang mga friends ko pa, si Sir Alan, si Ma'am Lau, si Rachel, Rachel, good morning. Mama G, good morning. No, shout out dyan. So, specifically kay Mrs. Rachel Gamir. So, good friend ko yan. We had a phone conversation the other day. Actually, napag-usapan namin tungkol sa mga being a tower representative, sa mga rules and everything. Actually, nag-consult ako sa kanya about a certain, kasi although mas matagal ako residente kaysa kay Shell, pero kasi mas matagal siya officer kaysa sa akin. Kumbaga ako, naging officer lang ako sa amin 2022, 2021. Siya mga 2020 pa yata, officer if I'm not mistaken. But still, hindi naman kasi ako dumaan sa pagiging tower rep at all. 1 month lang ako naging tower rep, naging board na ako agad. So I asked her about certain things. And from what I learned sa kanya, kay Shell, kay soon to be VP Shell, sana, kasi sinasabi ko maging VP siya kasi she is really fit for the job. 'Di ba? Mga natutunan ko sa kanya is syempre, unahin mo yung tower mo kasi diyan ka nakatira, then you reach out to your other tower reps for the sake of friendship and for the sake of goodwill. Yun ang primary rule dyan. So ano ibig ko sabihin doon? Maybe Shell taught me the virtue of the golden rule, and that is the rule above all rules, 'di ba? Maski mother niya, si Mama G, pag may bazaar, nung bazaar namin noong December, tinuturuan niya ako about leadership. At marami ako natutunan kay Mami G. Sabi niya sa akin, Benedict, just do what you do best, hayaan mo yung mga bashers mo. Just follow the rules. Kung wala ka ma-follow na rule, follow the golden rule. Ano ba yung golden rule? Do not do unto others what you do not want to be done unto you. And vice versa. Kung gusto mong gawin sa'yo, di gawin mo rin sa iba. Yun ang, alam niyo, napaka-cliche ng payo ni Mami G nun sa Shell, pero para sa akin is, lalo ngayon, tumatatak as a leader. Bakit? The presence of a set of policies and rules will determine decisions towards a good leadership. Yun ang classic line natin dyan. Yun ang hugot natin dyan ngayon. Kapag may problema, sa rules ka magre-refer. Kaya kailangan mo ng rules. Kaya rules are rules. Diba? At yun ang natutunan ko kay Mama G sa kay Shell sa mga previous conversations namin. So, ganito. Going further, rules are rules. Nabe-bend pero hindi siya nabe-break. Going further, again, usapang condo uli namin, na-share ko lang para maintindihan niyo yung point ko, mga anecdotes ko. Yung isang BFF ko, di ko nasabihin ko sino. Baka, marami akong BFF . Former tower rep siya. Napagalitan ko kahapon. Actually, hindi ko siya diretso pinagalitan. Pinadaan ko sa receptionist. Bakit? Alam nyo naman na ako ay pet lover din, di ba? Meron ako adopted stray cat sa amin. Pero hindi ko siya pinapapasok sa unit kasi nga bawal. Sa amin, sa policy kasi namin sa condo, bawal ang pets with the exception of an aquarium na hanggang 10 gallons lang actually. Although 2 aquarium ko na tigpa 5, all the 10. So, quota, di ba? Still, bawal ang mga pets like dogs and cats. Pag may nahuhuli sa amin, penalty and removal. May penalty ka na, papaalisin ka pa. Yung pet mo, papaalisin. Bahala ka kung saan mo dadali yan. I'm sorry, it is what it is.
Ngayon, we bend the rules. Bawal sa unit pero sa common area, do sa playground, do sa baba, doon sa may mga garden namin, yung mga stray cats, pinapayagan namin na mag-roam. Kung tutuusin, pwede namin ipa-impound yun. Kung rules lang kapag babasihan namin without breaking it, pwede namin ipa-impound yun. Ako, there was a time na ginusto ko kasi masyado talamak. Kaya lang being the pet lover that is me or being the pet lover that's who and what I am, binend na lang namin. Binenda na. Pero there was a time kasi may nakakagat na ng mga residente. Saka ang dumi na. So there was a time na talagang nung nagpa-impound, gusto ko mag second round. Kasi talagang nagiging problema. Pero ngayon, nung ma-impound, nagkaroon na rin ng control yung population nila. So okay na. Yung isang kaibigan ko, yung isang best friend ko, okay lang naman to sa kanya ma-share ko, pakain siya ng pakain ng pusa. Doon sa baba. Pakain siya ng pakain ng pusa doon sa baba. Ang kalat-kalat na, biro nyo, doon kasi sa amin, may tinatawag na Garden Road. It's a 200-meter driveway mula doon sa entrance ng main gate hanggang doon sa mga set of condominium buildings namin. 200 meters on more or less. Pag may nakita siyang pusa doon naglalakad, pinapakain niya, titigil yung motor niya, titigil yung NMAX niya, papakainin niya. Then may makita na naman siya isa, papakainin na naman niya. Ang kalat, ang dumi. Sabi ko sa kanya, actually, pinasabi ko sa receptionist sa tower niya, pakisabi nga dito kay Pops, pinapasabi ko, pag hindi siya tumigil, bibigyan ko siya ng violation kasi ang kalat-kalat na. And I don't care kung hindi lang siya ang gumagawa dyan. Siya ang nahuhuli ko for the longest time. For the longest time. Bibigyan ko siyang violation. At kung sino pang makita ko, kasi sobrang kalat na eh. Medyo nagtampo. Actually, sabi ng receptionist sa akin, Sir, pwede mo naman diretsuhin eh. Bakit mo pa pinadaan sa akin? Sabi ko, kapag diniretso ko siya, lalabas, biased ako. Ulitin ko, kapag diniretso ko siyang sabihan, lalabas biased ako. Bakit? Kasi ibang nahuhuli ko, dinediretso ko agad sa office para may violation ticket. Siya, kung kakasapin ko siya diretso, I will be violating the rules that I myself would be upholding being a board of director. At siya rin being a junior officer, being a tower rep. So, hindi ko siya kakausapin. Padadaanin ko sa tamang proseso at ikaw yon being the security and the receptionist. Buti nga, sa'yo ko sinabi, hindi sa office mismo eh. Kasi pag sa office sa karating yan, violation ticket siya agad. So, binend ko yung batas, yes, but I never break it. Binend ko siya kasi hindi ko diniretso sa office. Pero, diniretso ko pa rin sa receptionist at sa security na may jurisdiction dun sa pwede niyang gawin. Diba? Ayun. So ayan, so may mga shoutout tayo, no. Si Sir Fernan Hota, Sir. Mag-collaborate ulit tayo yung sa inventors, marami na tayong mga marami na tayong mga catch up diyan, saka kay Kuya Dens, Tonel, magano tayo diyan, mag-collaborate tayo uli soon. Tama 'yung sinasabi niya, no. Rules are rules. Tama naman. Hindi natin siya pwedeng i-break. Ngayon, ako naman for my end, yun nga kanina kahapon do sa condo, pinadaan ko siya sa receptionist kasi ang nagbibigay kasi ng violation ticket yung mga receptionist. Ngayon, sabi ko sa kanya, I won't give you a violation ticket do sa receptionist. I won't give him, but I will just give a warning. A verbal warning galing sa akin. Pag hindi niya tinigil, office na siya. So, ano ibig ko sabihin doon? I compromised friendship but I never broke the rules. Binend ko lang siya. Diba? Kumbaga, sinasabihan ko wag na, ang kalat-kalat, ang dumi-dumi dito. Hindi, sabi, hindi, sek, kasi ganito eh. Gaganong pa yun. Parang yung pusa sa TikTok, gawa-ganong pa siya. Ganun yung reaction niya, Well, he's a good friend of mine. Pero pagdating sa mga pusa kasi, although I'm a cat lover per se, pero emotional yung pag mga pusa, talaga na-stress na ganun yun. Gawa-ganon talaga siya, na-stress. Pero still, we have to follow the rules. Although walang specific talaga na bawal pakainin yung pusa, actually, meron kasi specific na lugar sa amin kung saan lang pwede. Ibigay mo sa housekeeping, dun sila. Kasi kung halimbawa, kada kanto may pagkain, dudumi naman yung community natin. Wag naman ganon. 'Di ba? So, did I break the rule? No. Kasi, may kinalagay siya sa akin na warningan ko siya. Did I bend it? Up to a certain point, hindi ko diniretso sa office, pero hindi ko siya pinersonal na kausapin. Kasi kung personal, lalabas, bias, kasi yung iba, mahuli ko lang, report agad. Ito, gusto ko padaanin sa proper avenue. So that's what I mean by rules can be bent but not broken. Meron ako tinatawag na mechanisms natin dyan eh. Meron tayong tinatawag na pwede mo na may compromise without breaking it. Ito pa kahapon.
May kaibigan ako. Actually, last week, di ba sabi ko, Marites yung ano, natatandaan niyo yung kwento ko nung isang araw, nung isang linggo rather na ano, na nakita ko lang sa Facebook, yung story sa Facebook na ano, na yung girlfriend niya, nakita niya may scandal. Ewan ko kung anong klase scandal, hindi ko na tinanong. Actually, kaibigan ko yun, hindi lang ako humingi ng permiso last week. Ngayon, okay lang na ma-share ko, so okay na. Okay na. So sabi ko sa kaibigan ko, well, rules are rules. Huwag kang gagawa ng isang bagay na ikakasira mo, lalo babae yan, baka mapavowsy ka, sabi ko sa kanya. Hayaan mo na kung ano may nakita mo doon sa dating, 'di ba sa Facebook may mga yung mga ano, for example, mga call center hotties, ano pa? Call center hotties, ano pa yung mga online dibdiban ba 'yon? Nakita niya yung girlfriend niya nandun. Sabi ko, it's her loss, not yours. Although madadama yung image mo dyan, pero you have to consider the rule of relationship, sabi ko sa kanya, and that is privacy. Nag-post siya doon, ibig sabihin nun, totorototin ka niyan, ako naman, being the bully that I am, nung magkita kami, 2 beses kami nakita this week nung Monday, kinonfide niya, humingi ako permiso, then kahapon na umaga, sabi niya, Benedict, ano pa gagawin ko? Pagdating niya, may dala akong torotot, sabi ko, torotot. Galit na galit sa akin. Sabi ko, lang hiya ka talaga, Benedict. Inasar mo pa ako. Totoo naman, natorotot ka. Ikaw ba naman, matino kang babae, sasama ka sa mga online dibdiba na site, magpo-post ka na naka-underwear ka. Medyo hindi lang medyo, talagang hindi. Ngayon, do not break the rule kasi babae pa rin niya. Pag yan, binash mo or so, baka mavowsy ka, lalo nagsama kayo for a time. Diba? Baka mavowsy ka. Relax ka lang. Huwag ganun, diba? Relax ka lang. Huwag mo na pansinin. Hayaan mo na. Huwag ka na mag-disclaimer. Huwag ka na magsabi. Hayaan mo siya. Hayaan mo siya maano ng mga sexual predator. Hayaan mo siya. So, ganun yun. So, what I mean is sa akin is, may mga times na kailangan mo talaga i-follow yung rules down to the detail. For example, drugs. You cannot bend it. You cannot bend 5'11". Yung sa drugs, 9'11", 5'11", diba? Merong provision sa drugs, yung 5'5", yung sa drug trafficking, drug pushing, 11 yung drug use. You cannot bend 5'11" sa drugs. Neither can you bend murder, di ba? So may mga rules hindi natin pwede i-bend like that. Pero yung mga basic rules lang naman, pwede mo i-bend like yun nga, sa pagpapakain ng pusa, di ba? So it's always a case-to-case basis. Pero babalik ka sa golden rule na if you want to do something onto you, whether good or bad, gawin mo rin sa iba. Doon ka lang iikot niyan On the flip side, again, rules are rules, ano? May kumari naman ako this week din. Masyadong makulay yung this week ko Yung nakaraang linggo from Monday up to now, masyadong makulay siya May kumari naman ako ganito. Naghiwalay din sila with their permission. Hindi naman natin in anonymity naman Live-in partner, buti live-in partner lang din niya, hindi sila kasal. Yung live-in partner niya, pumupunta sa school nilang mag-partner, school nung anak ng babae. Pumupunta siguro gusto mo may pagbalikan or so, nahaharas si babae. Sabi sa akin, Benedict, paggawa naman ng letter na pinapablock ko siya doon or so. Sabi ko, bakit ako? Ikaw mag-call center, assistant coach ka sa isang call center, ang galing-galing mo sa English, bakit ako? Sabi niya, hindi ako magaling sa legal terms sige, email ko sa kanya, sabi niya, Bendy, kita na lang tayo, punta tayo sa condo mo, breakfast tayo, treat kita. Kita kami Wednesday morning, alam niyo kung ano nangyari. Dala-dala yung laptop, inopen yung email niya, ako pinag-type. Just imagine that. Usapan namin, i-email ko lang sa kanya, ililibre niya ako Starbucks dumating, nakita kami sa baba, doon sa poolside, may wifi naman doon sa poolside namin. May dala-dala laptop, sabi niya, Betty, ito password ko, ikaw na mag-type, ikaw na mag-email. So kadulu-duluhan, ako rin na nag-type nung kanyang disclaimer na pag pumunta, kinontak nung live-in partner niya before, yung, di ba? I mean, you got the point, di ba? Sa akin, So, do unto others what you want to do unto you. Ano ang sinasabi ko doon? Hindi nakalibre ako Starbucks, di ba? Pero the point is, golden rule yan Sabihin natin, ano ba to segment ito? Puro mga relasyon yata ngayon. No. You're dealing with people. Mas mabuti pa nga, batas na lang ng tao kaysa batas ng Diyos, saka batas ng pag-ibig, di ba? Kaysa batas ng puso, di ba? You know what I'm talking about. Sinakta mo yung partner mo, kung ano man naaway nila, may permission naman ni madam to, sinakta mo yung partner mo, kung ano man nangyari sa inyo, panindigan mo yung consequences. Yun nga, consequences. Ako ang nag-type, ako na abala. Ako ang nag-type no letter, di ba? Ako ang nag-type no email. Pero still, be as it may, okay lang yun. So, rules are rules, It can be bent.
Pwede mo na masabihin na, yan nga, pare sa kapitbahay ko, di ba? Brad, sabi ko, Paps, I'm sorry, it cannot be done. Kailangan mo na itigil yan through a proper avenue. Yun ang point doon. May tamang avenue doon without breaking it. Parang sa school, ako, ito pa sa school. Meron akong faculty dati, nung nagtuturo pa ako, asar na asar ako. Kahit may sakit siya at kababae niyang tao, asar na, kahit makarating sa kanya, asar na asar ako. Kasi alam niyo, pati yung mga love life ng mga fellow faculty niya, pinapakialaman. May GF pa ako noon eh. Pati ba naman ako pinakialaman, sabi sa akin, oh, you let go of your GF sa mga gimmick niya. You let go of your GF. Kung gusto niya mag-enjoy kasi hindi niya enjoy yung kabataan niya because of this, because of that. Sabi ko, kasama uminom, kasama mag-party, this and that, magdamag, whatsoever. Kasi ganun daw siya dati. Asar na asar ako doon. Sa totoo lang, hindi ko lang sabi. Kaya ka nagkasakit eh, karma mo yan. Law of karma. Diba? For me, kung ang batas ng tao hindi ka masuway, hindi ka masweto, karma will always take its place. Nagkasakit. Diba? Because the point in the rule of nature and the rule of God, bukod sa rule of man, is kung anong ginagawa mo, babalik sa'yo. Makalusot ka man sa batas ng tao, pero sa batas sa Diyos, hindi. Maski sa karma, hindi ka makakalusot. Yun ang point ko. Karma niya yun. Hindi ko sinasabi, I wish her luck, nagkasakit siya, pero still, I wish her all the best. I wish her good health, pero she broke the rules. They broke the rule. Yung kaibigan ko, he broke the rule. May mga consequences yun. Karma yun eh. Diba? So, yun ang tinatawag na it cannot be broken. Pero pwede mo i-bend kung wala kang maapakang iba. Alright, so next. Speaking of rules and animals. Speaking of rules and dogs. Doon sa Facebook page. Rules separate us from animals. Kay John Wick ko nakita yan. Sabi ni sino to? Sa John Wick 4, yung huli, di ba? John Wick 4 ba? 3, yung huli, di ba? Sabi nung si Marquis de Gramont last year, di ba, palabas yung John Wick? Sabi ni Marquis de Gramont? Gagayahin natin yung boses. Rules. Without rules, we're animals. Di ba? You came here to seek the truth, John Wick. There's none. Di ba? Ganun yung boses ni Marquis de Gramont, di ba? Point, kung walang rules para tayo animals. Rules pertain order. Rules, again, rules pertain to order. Rules pertain to policies. Rules are references when something goes wrong. So sa akin, bukod sa rule of man ay may karma at pagsamahin mo yon, babalik at babalik siya. Kaya gaya nga ng sinabi ko kanina, kapag marami kang kasalanan, yung pagkakasakit na isang tao minsan, regardless of your gender, kung nakikialam ka sa buhay ng may buhay, di ba, gaya ng co-faculty ko before, karma mo yan. Di ba? Ganun lang yan. Kahit babae ka or so, karma mo yan. Di ba? And rule of man, meaning, kung wala tayong rule of man, we are no better than animals. For example, inilagay mo ang batas sa mga kamay mo. Mali yun. Alam ko that it is sheer emotion, pero we have to understand na ang batas ng tao ay dapat sundin. At yun ang tinatawag natin na proper avenue towards achieving a good and civil society. Yun ang importante. Kung walang rules para tayong mga animal. For example, ito. Bazaar. Malapit na mag-bazaar sa amin. We have our set of rules. Kailangan mong sundin yan. Ngayon, kahapon nag-meeting kami, and the meeting went well. Pero prior nung meeting na yon, nagkakasagutan kami ng mga BFF ko. Nagkakasagutan kami kasi sabi ko, let it go yung mga ibang mga batas. Di ko na i-elaborate, May mga ilang policy kasi na, let it go. Let it go. Like for example, kasi sa bazaar, di ba, may mga submeter yan. So, ayan yun. Huwag na kayong mag-submeter. Abala pa yan eh. Di ba, sabi ko, let it go. Yung mga kinikita natin sa bazaar, tulong naman yan sa asosasyon, di ba? Yung kinikita sa bazaar, para sa association talaga yun. Sinasabi ko sa kanila, hindi yan para sa atin. So, kung committee activity na yan, it goes sa pondo ng association at the discretion of the PMO and sa amin, property management, kung paano gagamitin para ma-improve yung mga activities. Hindi yan pera ng mga participants. Kasi outreach yan tulong na nga yan sa mga residente. Di ba? So, sabi ko sa kanila, let it go. Di ko na sabi ko yung mga pinagtatalunan namin, pero let it go. Authority. Okay? Authority. Rules mean authority. Hindi ko sinasabing martial law, hindi ko sinasabing totally
totally strict ha. Pero for me, rules mean authority. And you have to respect authority all the time. You can constructively criticize, pero you have to abide by it. Kahit na rule of man yan, kasi it is what it is. Pwede ka mag-question, pwede, pero yung magdadadakda ka pa, napakadami whatsoever, tama na. Listen to the authority. Because that's what separates us from animals. Isa rin niya sa mga natutunan ko kay Shell, saka kay Mami G nun. Sabi nila, civil society kasi tayo, Benedict. Ang condominium natin, going back sa nauna ko kaninang part, yung mga bili nila sa akin, sabi niya sa akin ni Mami G, shout out, kung wala kasing rules, magiging parang animals tayo. Sinabi rin niya sa akin. Kaya dapat sumunod ang mga tao. Pwede namang mabago yung rules in due time. Pwede i-amend yung bylaws. Pero kung maganda naman yung ginagawa, sabi niya sa amin, yun namang grupo niyo sa board, maganda yung ginagawa. Walang perpekto. Pwede kami mag-constructively criticize, pero walang bastusan. Sumunod pa rin sa authority. Sabi niya sa akin, huwag ka manghinayang mang-apak ng tao kung nasa tama ka. Huwag ka iiyak mang-apak ng tao. Yan sinabi sa akin nun. Basta si Rachel, yun ang sinabi sa akin ng isang araw. Sabi niya, bro, as long as you're doing the right thing, bro, puro bro, ako naman puro sis. So, di ba? As long as you're doing the right thing, bro, sabi niya, okay lang yan. So, very touching words of encouragement kay si Shell, saka kay Mami G. Very, very encouraging words from them. Spanning from December to March or to April. Napakagandang mga mensahe. And aminin ko, minsan nakakalimutan ko, tao lang, pero pag naalala ko, oo nga pala, kapag wala kang rules, you are no better than animals. Yung mga animals nga, may rule Si Simba, di ba? Si King of the Jungle, di ba? Si Lion King, sila nga, may rules Tao pa kaya? Di ba? Kaya dapat nating sundin. For example, simple jaywalking. Diyos ko, simple jaywalking, hindi pa masunod. Nag-outreach ako last year sa isang bilangguan dyan sa Station 4. Kung natatandaan nyo, di ba, kaya nga sabi ko, na-experience ko makulong ng ilang oras. Kasi gusto ko pumasok, gusto ko maranasan. Although may bantay ako na jail warden, syempre, if something happens. Pero naranasan ko, dyan lang sa custodial facility lang, sa may Station 4. Ilang oras ako na ilang oras ako nakulong. Not because may offense ako, pero gusto ko mag-outreach So nagbigay ako, may kasama ako warden. Sa lahat ng mga nandun, 511, meaning drugs, meron pa nga hinihintay na lang paglipat niya sa Munti sa city jail, theft, meron pa nga homicide, yung mga ganon. Merong isang kaso, jaywalking. Sabi ko, tatawid ka na lang na maayos, di mo pa magawa. Nagsisisi siya. Biro nyo, executive di siya sa isang call center, lalaki. Nakasunga siya jaywalking. Winanted siya, may ganon siya. Yung tawag doon, yung mugshot. May mugshot siya na ganon, Nakaganon siya. Halimbawa, pangalan, Benedict. May mugshot siyang ganon, Case, wanted, jaywalking. Kasi hindi siya nagbayad ng penalty, hindi siya umattend ng kung ano man. Sabi ko, just for that, nagkakaso ka, may wanted ka. Sayang, Hindi siya naalis sa trabaho, syempre, pero kasi hindi niya sinabi, what if malaman? Paano NBI clearance mo? Paano police clearance mo? Just because of jaywalking? You are no different than an animal. Nakulong ka dahil sa jaywalking. May mugshot ka, nakaganon ka. May mugshot ka, para kang bibi, nakaganon. Because of that? Just because of that? Diba? So, sumunod ka na lang. Sundin mo na yung authority kasi pag nabolilyaso ka, malaki-laking indulto pa yan. Walang mawawala kung susunod tayo sa batas. Sa totoo lang. Ulitin ko lang, walang mawawala kung susunod ka. Walang mawawala. Kung peaceful ka naman, kung supportive ka naman sa mga nakaupo, walang mawawala kung oo ka na lang. Hindi pagiging authoritarian yon. It's what you call prerogative ng management or ng government or ng admin, kung sino man, ng board, sumunod ka na lang. Ganun kasimple. Wala ka pang makakaaway na kaibigan mo, wala ka pang sumunod ka lang, okay, sige. Nung hindi pa ako, halimbawa, share ko lang, nung hindi pa ako board, sinasabi sa akin ng mga kaibigan ko na board, ganito, Benedict, alright! Kahit may opposition ako minsan, sabi ko, hindi ba pwedeng ganun? Pag pinakinggan nila, good. Pag hindi, okay pa rin. Kasi sila yung nasa taas Pag panahon mo na, saka ka mag-set ng policies mo. Pero kung hindi pa, be humble enough until your time comes. Lagi ko to sinasabi sa mga estudyante ko Kapag wala ka pa sa posisyon, be humble. Pag nasa posisyon ka na, be proud but not arrogant. Meaning, pag nasa posisyon ka, yung mga pagkakamali ng past, itama mo. Pero wag kang aabuso. Ganun lang yun. Pero still, for now, luluhod ka. Ganun yun. Sorry for the word, luluhod ka, yuyuko ka sa authority. Umuo ka na lang, wag ka na kumontes. Umuo ka na lang.
Wala namang mali eh. Lalo kung wala namang mali, sumunod ka na lang. Mahirap ba gawin? Magdadadakda ka pa? What's all that? Mahirap ba gawin? Hindi naman, di ba? Baka mawalan ka pa ng kaibigan. Di ba? Dahil sa mga simple policies or so. Or makulong ka pa for whatever reason, di ba? Or magkaroon ka violation, di ba? Minsan, sa pagnanais natin ng freedom, na utmost freedom, na may misconceive natin eh. Yung freedom vis-a-vis violations and vis-a-vis abuse and contempt, magkakaiba yun. May limitasyon ng freedom, depende sa authority natin na sinusunod natin. Di ba pwedeng yun nga, wag sa batas wag sa government. May subjective ako dyan eh. Sa mga rules na lang, for example, sa mga asosasyon, sa condominium, yung mga ganun. Pag sinabi namin ganito, sumunod ka na lang. Transparent naman kami, wag ka na mag-complain. Oh my God! Di ba sa akin, pag sinabi ko, ganito, halimbawa lang, income ng basar, 200,000 for example, sa record nyo, for example, 50,000. Abay, you should be happy, mas malaki kinita natin kaysa sa record mo. Sumunod ka na lang! May mawawala ba? Wala, wag mo na i-contest. Buti nga, kumita ng malaki sa record namin eh. Ang masama sa record mo, baliktad. Kumita ng 200,000 at sa record namin, 50,000. Aba, doon may mali. Ibig sabihin, baka may binulsa kami. Diba? Yun ang may problema. Pero kung mas malaking kinita doon sa official na auditing report kaysa doon sa unofficial mo, sino mas papakinggan? Siyempre, official. Sabihin, walang anomalya. Sumunod ka na lang. There's no need to complain. Rejoice. Tataka nga ako, iba. Sinasabi, Benedict, parang may mali. Gusto ko sabihin, kaya lang ayoko mambash baka kasi kaibigan ko eh. Hindi ka happy, mas mataas ang kinita natin? Ano ka? Diba? Gusto mo yata hindi makasama eh. Gusto mo yata ng violation eh. Just kidding, diba? Sumunod ka na lang pag ganun. Lalo kung maganda naman yung mga adhikain, sumunod ka na lang. Umuo ka na lang. Suportahan mo na lang. Ganun lang kasimple. Suportahan mo na lang. Diba bakit? Sometimes, not everyone in your boat wants to ride. They just want to sink because they cannot be the captain. Ganun na kasimple yun. Ganun na perception ko minsan eh. Hindi ko sinasabi ganun yun. Kasi iba sa mga nag-criticize, kaibigan ko at mga BFF ko eh. Pero like ko sinasabi sa kanila, sumunod ka na lang. Because there might be dire consequences pag hindi ka sumunod. Lalo wala namang masama doon sa policy na yun. Sundin mo na. Please. Umuo ka na lang. Ay, kahapon, nag-meeting, edi umuo sila. Naagano kami lahat. Isasalita si President, naagano kami lahat. Ako, naagano na ako. Ganun ako. Siyempre, Kasi, hindi ko sinasabing panalo or what, pero it's a triumph of the rules and policies. Hindi ko na sabihin kung ano yung mga Pero the point is, pag may policy, sundin mo na lang. Sundin mo na lang kung makakabuti naman. At kung maganda naman yung batas, huwag ka na umuwi. Huwag ka na humanash. Diba? Hindi ako mag-i-specify. Siguro napapasin nyo, I'm not dropping certain government rules or what, nililimit ko lang doon sa may control ako dati sa business ko saka doon sa condominium namin doon ko lang nililimit para hindi ako di ba? Para hindi ako maging subjective, di ba? Pero kung may policy ka, sundin mo na lang. Sundin mo na lang. At kapag ikaw ang nakaupo, if ever, doon mo baguhin yung mapagkukulang. Itama mo. Ika nga be humble enough to obey because you are giving orders someday. Sunod ka muna, yuko ka muna, minsan kailangan mo lumuhod. Kapag term mo na, yung mga pagkakamali, saka mo baguhin. Pero ngayon, yes ma'am, yes sec, yes doc, yes tama po kayo. Wala namang violation eh. Hindi pagiging diktador yun. 'Di ba? After all, bagay din mga pinapakita, 'di ba? Maganda pinapakita. So ba't mo ko kontrahin? 'Di ba? Think of the bigger picture. 'Di ba? Pag ikaw na nakaupo, ay Benedict, eto hindi ko nagustuhan to, babaguhin natin. Ako sabihin ko, yes, you may. And I'll be humble enough to do that. Kayo nakaupo eh. Pero ngayon, wag niyo akong kukontrahin. Suportahan niyo ako. Kung meron kayong mga, ngayon hindi ko sinasabi wag ko kontrahin per se, sabihin niyo opinion niyo. Pero wag niyo akong dadakdakan na. Parang yung pusa na. Wag ganun. Diba? Wag ganun. Diba? Wag ganun. Wag ganun. Suportahan niyo. Kung may kayo, kung wala namang objection or so, sundin niyo na lang. Kung maliit na bagay, let it go. Because when your time comes, susunod din ako eh. Kasi ganoon ako pinalaki ng mga magulang ko. Sabi sa akin ng late mother ko, pag wala ka sa posisyon, humble ka, sunod ka. Otherwise, you leave. For example, sa company, Sa company ito, before we go to the last subtopic. Sa company, guys, ang dami ko nababasa na kung ayaw mo umalis ka. Totoo yun. Dapat yun. Minsan pa nagsasabi, toxic employer. Who cares? They are providing you employment. May nagsasabi pa, maliit ang sweldo. Kung ako halimbawa employer, ito sinasabi ko sa company namin, sa business namin, sa family business namin,
do sa maliit na mga namin, empleyado na. Maliit yung number, hindi maliit na tao, sorry. Maliit na number ng employees namin, sinasabi namin ni Uncle, sinasabi namin, kung ayaw nyo umalis ka. Again, ulitin ko, no, kung hindi ka satisfied sa pasweldo, umalis ka. The doors are open. Marami mga aplikanting gustong magtrabaho na mas nangangailangan at susunod kesa sa'yo. Harsh, yes, pero it is what it is. Rules separate us from animals. Ganun kasimple. Ayaw mo sa trabaho mo, maghanap ka ng bago, umalis ka. Maraming papalit sa'yo na mas nangangailangan at susunod. Mas masunurin pa. Ayaw mo, mag-resign ka. Simple as that. You don't like the policies, mag-resign ka. Pero I tell you, pag ginawa mo yan at paulit-ulit yan, ikaw ang may problema, hindi yung company. Matuto tayo sumunod. Again, be humble enough to obey because you will be giving orders one day. Obserbahan mo lang yung mga pagkakamali nila. Then pag nakaupo ka na, saka ikaw yung mag-set. Huwag yung kiaga-aga yung mag-set ka agad ng mga sarili mong policy. It's not like that. You have to follow because in following, you are thinking and you are differentiating what's right from what is wrong. So when your time comes, you can do what's good for your organization. Ganun kasimple. Ganun ang ginawa ko. Kaya pag ako sinasabi ko, don't ever question what I say. Sumunod ka lang kahit kaibigan kita. Pagdating sa policy ng kondo, ang pwede lang magsabi sa akin yung 3 kasama ko sa board. O sorry, yung 5. Yung 5 na kasama ko sa board, siguro si VP. Si VP Shell ko, papayag siya. Kino-convince ko kasi si Ma'am Rachel na maging VP eh. Kino-convince ko kaya lang busy siya. Ako sino man, pwedeng isang kapitbahay ko, si Tita Jo, pwedeng si Rachel, sino pa ba? Si Sir Alan, sorry, na-drop ko yung mga pangalan. Diba? Pero 5 tao lang actually ang pwedeng magsabi sa akin to stand down. Other than that, wala. Kasi I earned it, and I collaborated with them. It's not ego, that is prerogative. 5 tao lang ang pwede magsabi sa akin na mali ako dyan. The rest, you don't have the right to do that. Because I am still a higher up. It's not abuse, but it's the authority that we establish for the benefit of the condo. Can you criticize? I can criticize. You can. Pero it's up to us to believe it or not. Walang bashing. Pero kung ako sa inyo, sumunod na lang ako. Wala naman kami masamang ginagawa. Di ba? Goods pa tayo, di ba? Pag time nyo na, kung may pagkakamali kami, baguhin nyo. Ganun kasimple. Ika nga ay weather lang yan. At ako naman, pagtapos na yung term ko, matatapos ang term namin sooner than later, I'll be a humble citizen. Pakapi-kapi na lang sa Starbucks, kasama yung mga DOM, yung mga Zumbatrona. Alam nila yung code na yun, no, di ba? Pasimple-simple na sa Starbucks, pa-chicks, erase. May magagalit. Erase tayo. Yan. Pero parang ganun na rin nga ang point ko. Diba? Pag wala ka na sa position, be humble. Pag nasa position ka, be proud, pero be objective. Yun lang yun. Huwag kang papatalo kung alam mong tama ka. Ika nga when you're in command. Ganun kasimple. Next. Last but not the least. Rules change through time. Yan ang sinasabi ko. Ang rules parang buhay ay weather lang. Although, may mga rules that should be forever, like golden rule, like rule of karma, wag kang papatay, 10 commandments, diba, yung mga ganyan, yun ang mga perpetual na rules. Pero kung ba, rule of organization lang naman, ang buhay ay weather lang. Pag panahon mo na, you change it. Kung sa tingin mo may kulang, dagdagan mo. Kung sa tingin mo mali, baguhin mo. Hindi ko sasabihin yung mga batas ng tao like murder or somatic yun di ba? So organization, for example, ako, nung naging dean ako sa PLM, and even higher on certain occasions, on certain OIC designations sa PLM, may mga binago akong policy like ito, share ko lang for example, yung reinstatement ng mga graduate students. Halimbawa, nag-leave na matagal yung isang estudyante sa graduate school. Ang ruling doon, kung babalik ka, kukuha ka na refresher course. Sabihin natin 12 units. Binabaan ko yon into 6 units. Pina-approve ko, pinayagan naman. Rules change through time. Nung hindi na ako din, binalik nila into 12 units a refresher course. That's fine. Rules sila yun It changes with time. Nung hindi na ako din, humble ako, nagpakumbaba ako. Pero nung din ako, no, I will give it to my students because my students deserve the empowerment that they're entitled to. Lalo mga MBA at doctoral students. Again, my students deserve the privileges and the entitlement that they should acquire. By that, lalo mga masteral students yan. Kung college lang yan, okay lang, di ko gagalawin. Hindi Diba? Hindi
masteral students eh. I'm talking of an executive of a company sa amin nag-aaral. Hindi ko pagbibigyan eh, mas successful pa sa akin. Mali naman yata yun. Diba? So, ang rules ay whether, except yung mga rules of God and rules of life. Wag na natin pag-usapan yan. Ulitin ko, no? Rules can be changed except yung mga rules of God like Ten Commandments, yung mga yan, hindi nababago dapat yon. Pero kung mga company rules, school, organizational rules, yan ay whether lang. At kung ikaw ay wala sa posisyon, sundin mo. At pag nasa posisyon ka na, yung mga mali, baguhin mo. Yung mga tama, i-improve mo pa at ituloy mo. Ganun kasimple. Pero the point is, magpakumbaba ka muna. Ngayon, kung ayaw mo ng position, di magpakumbaba ka na lang. Mas okay pa yun, pa-chill-chill ka lang, di ba? Ngayon na part-timer na lang ako sa academe, no? Pag may pinapagawa na research sa akin, Benedict, pagawa nga ito research. Oh, sure. Oo ako, deadline. Kau bahala. Oh, pa-chill-chill ka lang, di ba? O bakit? Kasi wala kang policy na kailangan gawin. Susunod ka lang. Okay lang deadline, ma'am. Halimbawa, deadline December. I have time. Chill, di ba? Kung halimbawa, ma'am, kikriticize pa ako, ma'am, research, medyo matagal-tagal to. Pwede bang March 2025, magko-contest pa ako, away pa. Sayang yung credential, o di ba? Nawalan pa ako ng kaibigan. Di ba? Wala namang problema doon sa policy. Hindi naman ako kakatayin doon sa policy. Hindi naman ako papatayin, hindi naman ako tatagain at hindi ako gigilitan sa leeg. So why wouldn't I accept that? Di ba? Halimbawa, policy sa amin sa UDM noon, nung doon pa ako affiliated, meron time na dapat masi-consultation lang dapat. Yun din lang naman namin, gusto niya naka-formal, long sleeves, yung mga ganun. Sumunod ako kahit mainit nung 2022 nung transition sa face-to-face uli. Sumunod ako. Pag may consultation kami mga officers, sumunod ako, naka-jacket pa ako kahit mainit. Wala namang masyado aircon ng mga classroom doon. Sumunod ako. Tapos may kita-kita ko yung mga iba estudyante, Diyos ko, may kulay yung buhok. Take note, naging magna cum laude pa yun, ha? Kababaing tao, ha? Magaling siya, pero you know what I mean, di ba? Minsan nakikita ko, di ba? May kulay yung buhok, kahit bawal, di ba? Pumapasok, ipapakonsult sa akin. I mean, rules are rules. Sumunod ka. Di ba? Sumunod ako. Ngayon, nung maging na magka-posisyon ako, I also set my own rules. Sumunod din naman sila. Okay lang. O, di ba? Susunod ka lang. Di ba? Kaysa may makaaway ka, lalo kung, ulitin ko lang, lalo kung wala namang magiging problema sa pagsunod, kung hindi naman masama yung batas, sundin mo na lang. Lalo kung good news naman, gaya nga sabi ko kanina, halimbawa lang, nagko-compute ka ang kinita ng company mo, halimbawa sa amin sa gas station, halimbawa, ako, franchisee ako ng Powerfield, di ba? Kung sa computation ko, kumita ako ng 1 million, for example, last month. So, computation ng mga accountants namin sa sales namin, kumita na 5 million. Why would I question that in the first place? Mas kumita kami. Just because hindi tama yung record ko. That is BS for me. That is being selfish for me. Diba? Kaya ganun, usually, pag mataas ang kinikita, happy ako, di na ako magko-contest kahit iba yung record ko. Bakit? Mas malaki kinita, di mas everybody happy, di ba? Mas marami kang mapapasweldo mga tao, mas marami kang mga project na magagawa, di ba? So why would I complain? Tataka nga ako doon sa iba kahit kaibigan ko pa yan, I'm sorry, kahit nakikinig kayo ngayon, di ba? Be happy na lang sana, di ba? Ganun lang yun Sumunod ka na lang, di ba? Kaya nga rules are rules. Pag panahon mo na, saka mo baguhin kung gusto mo. Minsan yung iba ino-offera namin, ayaw naman. How can you change it? How can you help change it? Diba kung ayaw mo naman? Lalabas, you are not constructively criticizing. You are just wailing. You are just whining. Ganun lumalabasan. Sorry. It is what it is for me. Diba? Ganun lang naman yan. Kasi ako, sumusunod talaga ako. No matter what it is. Kasi yun nga, ngayon nakaupo ako, I make the policies. Diba? Although I don't expect everybody to follow, but I expect everybody to respect. Kasi batas yan Diba? So, yan ang segment natin for today. Yan ang episode natin for today. So, mainit talaga, Again, take care, So, yan ang rule number 1 natin ngayon, bago tayong paalam. Stay hydrated. Drink lots of water. Yan ang golden rule ngayon. Bakit? Kasi kung hydrated ka, bigla ko lang naisip. Kung may pang-apat pa, rules can depend on your health. I'm just making it up. Bakit? Rules are dependent for your health. Bakit? Kasi kung hindi ka healthy, kung may sakit ka, how can you follow the rules?
Diba? Rules can be dependent on your health. Diba? Kung may sakit ka, paano ka susunod? Paano ka magiging effective? Halimbawa lang, diba? Halimbawa ako, policy maker ako sa condo namin. Kung may sakit ako, paano ako makakapag-lead ng mabuti? Diba? So it all depends on your health. Alright, so stay hydrated, take care po. Maraming salamat. I'll see you on the next episode po. God bless.